Hi! What's up kaibigan? Ito ang Mahiwagang TV na maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento, mga misteryo, hiwaga at mga kakatuwang pangyayari. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang parrotfish na hindi dapat hulihin at kainin. Ating alamin kung bakit at anong dahilan. Ang mga parrotfish ay gumugugol ng 90% ng kanilang araw sa pagkain ng algae at dead corals. Nililinis nila ang ating mga bahura na tumutulong sa mga korales na manatiling malusog at umunlad. Sila ang napakahalagang bahagi ng ating ecosystem. Karamihan sa mga bahura sa buong tropiko ay puno ng algae dahil sa sobrang pangingisda ng parrotfish at iba pang herbivores. Ang parrotfish ay tumatay din ng hanggang 907 kilos ng pinong puting buhangin taon-taon. Mahalaga ang kanilang pag-iral, kaya iwasang kainin ang mga ito. Turuan ang inyong mga kaibigan at pamilya upang itaas ang kamalayan. Sabihing huwag nang manghuli ng parrotfish at huwag nang bilhin ang mga ito mula sa merkado. Ang digestive system ng parrotfish na kinabibilangan ng mas maraming ngipin sa loob ng kanilang lalamunan ay naghihiwa-hiwalay ng mga coral beads sa puting buhangin na nagpapasikat sa mga beach sa South Pacific. Kilala bilang bioerosion, nakakatulong ang prosesong ito na kontrolin ang mga populasyon ng algae at lumikha ng mga bagong surface para sa mga baby corals na makakabit at lumaki. Ngunit gaano karaming buhangin ang maaaring gawin ng isang parrotfish? Tiyak na hindi ito sapat upang talagang gumawa ng buong beach. Tinataya ng mga siyentipiko na ang isang solong Chlororos gibbos parrotfish ay maaaring tumai ng higit sa 2,000 pounds o 907 kilos na buhangin bawat taon. Ang mga parrotfish ay naninirahan sa mga bahura sa buong mundo, ngunit lahat sila ay karaniwang nabubuhay ng humigit kumulang 5 hanggang 7 taon at lumalaki hanggang 1 at 4 na talampakan ang haba. Karaniwang silang kumakain sa araw at natutulog sa pamamagitan ng pagbabalot sa kanilang sarili sa isang safety cocoon na gawa sa mucus o sa pamamagitan ng paghahanap ng taguan sa corals sa gabi. Ang mga coral reef ay nahaharap sa maraming banta, siyempre mula sa pagbabago ng klima hanggang sa polusyon at hanggang sa mga invasive na species. Ang pagpapanumbalik ng mga populasyon ng parrotfish, mga herbivore na nagpapanatili ng seaweeds sa mga reef, ay maaaring magbayad ng malaking dividendo sa pagpapanumbalik ng mga reef. Kung hindi dahil sa parrotfish, ang mga corales ay mabilis na masosuffocate ng mga seaweeds sa maraming reef sa buong mundo, na kung ano ngayon ang nangyayari sa Caribbean at sa Pacific. Sa South Pacific, ito ay talamak dahil sa sobrang pangingisda ng bumphead parrotfish. Ang mga bumphead ay may ugali na matulog ng sama-sama sa iisang lokasyon sa mababaw na tubig. Ibig sabihin, ang mga mangingisda ay mabilis na makakahanap at makahuli ng dose-dosenang mga ito ng sabay-sabay. Ang parrotfish ay itinuturing na isang delicacy sa maraming bansa at maaari ding ibenta sa ibang bansa sa pamamagitan na maling paglalagay ng label sa karne bilang grouper, kung saan mayroong mas mataas na demand. Dahil sa mga pangingisda na ito, ang bumphead parrotfish ay wala na ngayon sa Guam at lubhang naubos sa Fiji, Samoa, Papua New Guinea at iba pang bahagi ng Solomon Islands. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless!